Magandang hapon mga batchmates at classmates. Ngayong hapon, makakasama natin mula pa rin sa College of Forestry and Natural Resources ang isa nating alum. Walang iba kundi si Sir Dexter Cabajo. Hello Sir Dex, kumusta na po kayo? Mabuti, magandang hapon. Pauli, salamat at nandito ako sa isa sa interview ngayong hapon. Very honored po kami na makasama kayo sir. So simulan na natin ang ating kwentuhan. Unang-una sir, nung estudyante kayo balikan po natin, forestry po ba talaga yung gusto niyong kurso nung bata pa kayo? At bakit? Alam mo, nangarap ako minsan kasi yung aking father, nag-pre-law siya, hindi siya natuloy. Kaya sabi niya, anak, mag-lawyer ka. Kaya hindi ko naman alam na may 4 years pang undergrad. So yun ang nangarap ako minsan. No? At ang balak sana political science. Pero sa kahirapan din, ito, napadpad sa forestry. Pero nung time na yun, sir, naisip niyo talagang mag-forestry o talagang kung ano lang mapipili ng kurso noon? Hindi ko naisip yung forestry. Actually, doon sa probinsya namin, mas walang agriculture. Yun sana ang aking kurso. Yung amin namang hanap buhay sa farming. Yun ang kurso ko. Yung in-encourage din ako ng mga magulang ko. Yun ang unang-unang kurso bago ipagpatuloy yung Lawyer. Yun ang istorya ng buhay ko. Balikan natin yan, sir, mamaya. No? So ngayon muna, balikan muna uli natin yung student days niyo po. Ano po ba yung masasabi yung highlight ng pagiging estudyante niyo po dito sa UPL? Ang highlight ko talaga, hindi ko makalimutan paramihan ng time na dekada 80. Ay para ng mga forestry student dito galing sa probinsya, ako kang nasa lower class, no? Bagamat masasabi ko siguro na nasa middle class ako, pero sa dami namin magkapatid, talagang kumakain ako ng sarili, parang katapos mag-aaral. May scholarship ako noon, dinaanan ko yung 6 months, walang allowance, pero mabuti na lang, yung aming nagpakain noon, nakaka-pan rin na after 6 months, pag ano naman kami allowance, binabayaran namin. Marami kami ng mga estudyante ganyan ng sitwasyon na delayed lagi ang allowance, at least pinapakain mo na kami ng aming Yung parang tagaan niyo sa dorm. Isa pa, ang noong panahon niyan, marami kasing mga kamuti tops doon. Kung matagal ng allowance doon, alam mo, makikita mo wala nang shoot yung kamuti. Yun talaga namin kinakain. Sausaw lang sa bagoong. Ayan, serve na kami. Ganyan na namin buhay noon. Actually. Survival talaga makabit. Talagang ang dami yung pinagdaanan ng estudyante. Imagine 6 months na wala kang allowance. Ang karamihan kasi ng allowance namin ng tagal. Mayroong Bureau of Forest Development Undergraduate Scholarship. Minsan, pinakatagal na yung 6 months. Pero karamihan niya mga 3 months. Kaya ganyan kami. Dami namin mga estudyante doon. Maraming scholar. Mabuti na mabayad si Mrs. Ramos. Naintindihan kami. Hindi naman kami niya pinababayaan kahit wala kami allowance. May allowance naman kami. Ayan. Binigay namin sa kanyang lahat ng 6 month utang namin niya. Kaya doon pala kami makakain ng karne. Pag wala kami allowance, puro gulay yan. Wow. Healthy living pala. Kaya pala, iba talaga resistensya nyo rin noon, no? Healthy living. Pero sir, curious lang po ako. Si Mrs. Ramos sa dorm po siya? Dorm manager, parang gano'n. Si Mr. and Mrs. Ramos, ang asawa niya, nasa card ng trabaho, FARDI. Tapos, nagpapakain siya ng mga estudyante. Private naman yan. Hindi siya sa dormitory. government or sa dorm. Yeah. Yung allowance yung sir ng time na to para sa mga nanonood natin mga estudyante. Magkano yung range ng allowance nyo noon? Alala ko, 350 pesos. Grabe, 350 Pero naman noon sa 5 pesos sa peso, marami na kami nabibili noon. Pamasahin na lang sa forestry ng jeep, mga 2 lang yata, 50 centavos. Ganun ka mura pa naman ang bilihin. Hanggang nag-graduate ako, I think naging 750 yun. Imagine ngayon, ang 1,000 namin ay ilang piraso na ang nabibili natin ngayon, di ba? Ngayon sir, after you grad, syempre ang daming pinagdaanan. Ano po ba agad ang ginawa niyo? Yes, kasi required kami, since sa Bureau of Forest Scholars kami, talagang ni-required kami na magtrabaho sa Bureau of Forest Development or Ministry of Natural Resources and Lands. Mayroon kaming kontrata noon na you have to serve, I think, 1 semester, tapos 1 year sa government services. Kaya talagang wala kami choice, na trabaho kami sa government. At least meron agad sumasalo sa inyo ng panahon na yun. Pero did you enjoy working po doon? Nag-enjoy naman ako kasi ang goal noon katapos mag-aral, makatulong sa mga magulang para magpaaral naman ng mga kapatid. Yun lang talaga yung goal noon na parang simple lang. Hanggang di naman namin na akalain na no time, makakaabot din tayo doon sa magandang buhay ng kasal. Nakakaangat yun. Ayun nga sir, balikan natin yung kanina. Yung sabi niyo, di ba, ang gusto niyo sana mag-lawyer kayo. So what happened along the way? Kasama nila ako ng trabaho noon sa Central Office ng Ministry of Natural Resources yan. May attached agency noon na Natural Resource Management Center. Marami kami noon, 3 kami mga estudyante. Sa NEO ako nag-enroll noon. Kaya from Bohol Avenue, doon ang aming opisina noon, pag 5 o'clock, sakay na kami. Traffic pa. Talagang sasabit na kami, parating na namin yung 6 o'clock na klase. Kaya talagang yung routine na yan, mahirap talaga. Part-time student ka, tapos nag-aaral ka ng halimbawa, solo, mahirap. Kailangan talaga may time ka, mag-aral at mag-review. Hindi, mapapahiya ka sa class.
So in short, sir, tinuloy niyo pa rin yung dapat maglo-lawyer kayo. Tama Ito nga. Ngayon, na nasa third year na ako, at binigyan naman ako ng scholarship sa Thailand for 1 year, remote sensing analysis. Hanggang pagbalik ko, ang dami ng trabaho. So ayun, hindi ko na rin talaga natuloy na yung pagbuo. Kasi wala na, time. Alam mo, doon ako nag-umpisa na pag ikaw pala nag-isip at nag-aaral, ay makakalbo ka talaga. Talagang hindi lang nagsusunog ng kilay, no? Sunog na dadamay ang ulo. Kakagaganon siguro, sir, kay Isip na, gano'n. Grabe. So, ibig sabihin, sayang, no? Pero siguro nga, sir, may ibang plano sa inyo. Tama po ba? Oo. Kasi hindi nga ako naging lawyer. Ang akin naman pangarap, isa sa mga anak ko dapat magkatapos ng law. Pinupush ko talaga yung anak, mag-aral kayo. Kaya, alam mo, kakapos ko yung panganay kong anak, ay talaga ang sociology sa graduate, talaga ayaw mag-law, ay napupush din namin. Na mag-lawyer. Mag-lawyer naman. Ayun, sa UP din naman siya nag-aral. Ang tuwang-tuwa ako at ibig sabihin ng frustration ko nung ako undergrad ay natupad naman ng mga anak ko, particular panganay. Naging lawyer siya. Wow, congratulations, sir. Ibig sabihin, hindi man kayo naging lawyer, at least isa sa pamilya niyo. Siyempre, sir, I believe nagustuhan din ng anak niyo. Kasi hindi naman niya itutuloy yan kung hindi niya nagustuhan. Sa umpisa talaga, 1 year, alam ko yung struggle niya kasi hindi talaga niya gusto yung pag-aaral ng law. Gusto niya sa foreign affairs siya, travel ng travel, gusto niya relax ang buhay. Kasi sociology Oo, po eh. sociology. Pero nung nandun na siya sa 1 year niya, struggle niya, nung nakapasok na siya ng sorority niya, marami na siya mga sis and brads doon, encourage na, enjoy na rin siya. Hanggang tinapos na niya talaga yung portion niya. Shout out sa attorney ng mga kabahog, no? Ngayon naman, sir, syempre, napag-usapan natin yung career path niyo, no? Slightly. Ngayon po ba, sir, ano na po bang ginagawa niyo para malaman po ng ating mga fellow alums? Nung pagka-graduate ko kasi, may program noon, yung National Mangrove Research Program. Throughout the country yan. Yun ang pinahawak sa akin. Naging project leader ako doon for 4 years. Kaya yun naman ang opportunity ko ng training abroad, sa isang lugar. Kasi may program noon ng UNDP at UNESCO. Sa umpisa na yan, hindi ko na alam kung saan ako mag-profession o anong trabaho kung mapasok ako. Doon na ako nag-grow up. Noong time kasi walang gusto mag-trabaho o mag-aral sa mangrove kasi hindi ka puti, hirap. No? Hindi ka malamoy, malunod ka pa. So, bihira yun. Kaya doon naman ako nakilala kasi afterwards ng National Bank Committee, nag-reorganization, yung aming program na pasok sa dating PORI, ngayon naging Ecosystem Research Development Bureau. So doon, nahasa kami magsusulat kasi sa research, dapat may research ka, sulat mo. Hanggang yung mga article or yung mga publication ko nakarating saan-saan, doon ako nakilala. May kumukontak na sa akin pag may mga project abroad, consultancy, doon ako nakupisa. Hanggang ngayon, yung pa rin yung aking pinaka-core na work, pero nag-diversify na rin ako. Ano may opportunity. So, ibig sabihin, sir, naging consultancy, tapos sarili niyo ng consultancy firm. Oh, yeah. Hawak niyo. Doon naisip ko, ito palang consultancy, nalaman ko, ang rate pala halimbawa, minsan 50% na sa consultancy firm. So sabi ko, marami ito racket ito. Kaya sabi, magtayo kaya ako ng consultancy ko. Ay, nagtayo na ako at mayroon na rin akong NGO na tinatayo. Ay, ito na yung trabaho ko, consultancy. Yung firm na tinatag namin, ito na yung ginagamit ko sa mga pag-bidding at mga consultancy. Ako na mismo nagmamanage. Ako na kumukuha ng 30% na management. At least, no, di ba, sir, parang in a way kasi alam niyo na naman yung mga process and everything, alam niyo na naman dapat gawin. And also, broad na kasi experience niyo when it comes to consultancy. So, I guess, maganda din po itong way para mag-mentor din po ng younger generation. So far po ba ngayon, sir, marami po ba tayong mga forestry graduates Kasi na nag-work with you? Nag-start ako ng consultancy at saka nagkakuha ng project. Kinukuha ko yung mga forestry graduate kahit pa hindi pag-graduate, mga summer job. In-intern ko na sila. Pero mas gusto ko yung kumuha ng mga new graduate saka yung hindi pag-graduate during summer kasi gusto ko rin makatulong. Pangalawa, is meron na nagkakaroon sila ng experience. Saka parang katong hindi pa nakatigas sa ulo nila. Hindi pa demanding. Unlike kapag may mga expert na, no, Oo, sir? wala ka. Kaya na yun, hindi na natin kaya yan. Dilit ang markup natin yan pag ganyan. Pero ang maganda dun, sir, ito yung way of giving back with the university. Tama, no? Tinutulungan at mini-mentor nyo yung mga younger forestry students and graduates. Yeah. Alam mo, may tinutulungan pa ako na undergrad pa sila eh. Mga director na ngayon, mga Penrose Sindro na. O, diba, sir? Na-appreciate naman nila pag nakita-kita kami. Napasalamat rin pa na during that time, nakatulong ako sa kanila, nabigyan ng experiensya. Fulfilled na rin ako sa ganyang mga feedback. I'm sure, sir, sobrang proud kayo. Kasi kayo ang nag-mentor sa kanila. Yeah, oo. Very humble talaga to si Sir Dex. So, anyway, ngayon po, sir, para naman sa ating mga alums din na gustong tahakin yung consultancy services, ano po ba yung pwede nyo ma-advise sa kanila? Alam mo, determination lang yan. Kasi pag nasa consultancy kayo, nasa NGO, ang bottom line niya, minsan
matagal ang singilan. Lalo na kung project na mag-implement. Lalo na kung sa government yan, you really have the resources. Ngayon, right now, marami akong project, I think nasa 5 region, sunod-sunod. Hindi na pa naman nakapag-billing. Wala, talagang hanap ka ng paraan na makakuha ka resources at matapos mo yung project kahit wala pang payment sa iyo. Yun talaga ang advice ko doon. Kung determinado talaga tayo, estudyante ngayon, or mag-graduate, ay talagang you really look for your own resources. I think, bandang huli naman, ay kumikita ka rin naman. Lalo ko if you implement it efficiently, ibig sabihin para ka rin nasa abroad ang profit mo doon, para rin consultancy rate na nasa abroad ka. Do you think, sir, yung mga fresh graduates dapat diretso agad sa consultancy or mag-gather muna sila na experience? Kasi kung kailangan, kasi karamihan talaga pag-graduate, makatrabaho agad. Yes. Wala ka pang resources, wala ka pang experience, wala kang network. So, makapagtrabaho agad, then pag medyo may expertise ka rin at magkaroon ka ng needs sa market, yun ang needs mo for your NGO or consultancy, but be sure you have also your backup resources in case na mag-fail or hindi yung cash flow mo ay hindi na aabot dun sa release ng payment. Yan yun lang naman. Kaya dapat talaga may determination. You gain first experience and also you have your resources before going to consultancy. Kasi ang dami rin pala ngayong mga graduate na hindi pa rin nakapagtrabaho or kung nagtrabaho man aswal, contractual. Nung time namin, kung contractor rin ako, na minsan 6 months hindi sumasweldo. Ngayon. Yes, isa tayo sa mga naka-experience ng ganyan, no? Matagal muna contractual bago nakahanap ng permanent job. Yeah. Pero siguro nga, sir, maganda rin yan kasi experience help us grow in our kung ano yung niche na binubuo natin. At the same time, pag nakilala ka, di ba, malaking bagay na rin po yun. Kasi dadagdag yun sa credibility mo as a future consultant of that experts. Kaya ako, pag anong mayroon trabaho, opportunity, di ako namimili. Kaya go lang. Kasi opportunity yan. Pero sabi ko nga, buhay naman talaga ay up and down lang. Minsan, wala. Minsan naman, meron. Minsan naman, parang Bumubulo. Kaya ganun lang naman. Mag-a-adjust ka rin. Kailangan kapit lang, positive vibes, kumbaga. Ngayon, sir, tamang-tama, patapos na ang ating semestre. At alam nyo naman, ngayon yung panahon na malapit na rin ang ating graduation. Ano po ba yung pwede nyo ibigay na mensahe sa ating newly mag-graduate ngayong August? Right now, talagang timing na timing kasi nag-implement kami ng project na sa 5 region. Kulang na kulang ang tao namin, lalo na doon sa data processing, encoding and processing and analysis. Timing, naghintay ako ng mag-graduate na sila and I think I will reach out, notify na we need really data processor. Yun. I think matutuloy sila doon kasi yung aming project ay related na dahil sa inventory, din analysis ng data. So from inventory, din socio-economic interview, din data encoding and processing, matutunan nila yan dito sa trabaho nito. I think I need for 6 months. Short term lang kasi itong project. At least kung wala pa silang trabaho at nagre-review pa sa board exam, preparation, I think I can hire them immediately after their graduation. At saka ang kagandahan nito, sir, parang review na rin sa kanila to. Oo, review na rin yan. Kanila. Maraming matutunan mo sa trabaho. Marunong ka na mag-review ka ng surveying, review ka ng dendrology, identification, mag-review ka sa social science na related doon, matutunan nila yan. Yung mga aspecto na yan. Maraming salamat, Sir Dexter, sa pagbisita dito sa Nelia T. Gonzalez Hall para sa ating interview. Maraming salamat din po at kinuwento niyo yung inyong experience as a student and also yung inyong trabaho ngayon as a consultant. Ngayon naman, sir, ito na yung pinakasasabik na part ng aming interview. Itong tatak shout out. Ako si Forester Dexter Mungano Cabaog Jr., Certified Tatak UPLB.